Bagaman may mga makikinabang sa paghina ng piso kontra dolyar, lahat apektado kapag nagmahal ang bilihin. Isa yan sa mga epekto ng gulo sa Middle East na binabantayan ng Bangko Sentral. Ang mga pwede nitong gawin para alalayan ang halaga ng piso, tinutukan ni Maki Pulido. Kung tuloy-tuloy pa ang epekto ng giyera sa Middle East sa presyo ng langis sa world market, posibleng tuloy-tuloy ang paghina ng piso kontra dolyar, ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco. Habang nagmamahal kasi ang presyo ng langis, mas maraming dolyar ang kailangan. Kung mataas kasi ang demand sa dolyar pero limitado ang supply nito, tataas ang halaga nito. Hindi naman gumagalaw ang supply ng dolyar sa merkado. So, mapipilitan kang bumili ng dolyar sa mas mataas. Kasi market nga no? Bidding war yan. I need $100, sabi ni Company A. Sabi ni Company B, I also need $100. Naging 200 na ang demand. Pero ang supply mo ay nasa 150 lang. So parang kung ikaw ang nagbebenta ng dolyar, ay teka muna. Hindi ko ibebenta hindi ko pa kakawalan ng dolyar ko ng basta-basta ganyan. Kailangan kumita rin ako. Okay. So, yan yung petroleum price pressure sa world market. May mga paraan daw ang Bangko Sentral ng Pilipinas para alalayan ang halaga ng piso. Isa rito kung magre-release ang BSP ng dolyar sa merkado para dumami ang supply. Pagka hindi siya nag-release ng dolyar sa merkado, talagang tataas yan. Pero gagawin ba ng BSP yan? Yan ang speculation. Sa April 23 pa ang monetary policy meeting ng Bangko Sentral, pero binabantayan na raw nito ang epekto ng giyera sa Middle East sa inflation at ating ekonomiya. Sabi ng BSP, nasa higit 113 billion US dollars ang kanyang gross international reserve as of February 2026. Tinitiyak daw ng reserbang ito na may sapat na dollar liquidity para sa mga pangangailangan sa pag-angkat ng produkto at pambayad sa mga utang ng bansa. Katumbas daw ng dollar reserve ang mahigit 7 buwang halaga ng inaangkat na produkto at serbisyo. Para sa negosyanteng si Sergio Ortiz Luis, may mga winner naman sa pagbaba ng halaga ng piso. Tulad na lang daw ng mga pamilya ng mga OFW. Turismo dahil mas maakit ang mga turista kung mataas ang halaga ng pera nila. At local manufacturers dahil magiging mas mahal na ang imported. Pag inag-add mo yung mga nakikinabang sa mataas na dollar, mas majority of Filipinos. Pero para kay Edgar Nalus na pinadadalhan ng anak na nasa Amerika, sa taas ng bilihin, halos walang epekto ang mataas na dolyar. Mataas nga yung palit, pero yung bibilin mo naman, tumaas din. Pero kung mataas ang palit at yung mga bilihin natin mababa, doon ko pwedeng sabihin, makikinabang kami. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.